Silver Church. Sino po ba nagsabi po nito? It's Jesus itself. Siya po yung talaga nagsabi po nito sa kanyang mga alagad na sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. So, si Jesus po yung nagtatatag ng iglesia. So, ngayon, siguro, baka isipin po ng iba, lalo na yung mga bata, baka ang iniisip lang po nila ang iglesia, ito po ang ating pinapasundang simbahan, o kaya naman, baka mamaya, madaya pa tayo na akala po nating iglesia, ayun po iglesia ni Cristo, hindi po yun ang iglesia na tinatawag po natin. O baka mamaya, pag sinabi niyo yung simbahan, ang akala niyo yung malaking simbahan, hindi po yun yung talagang i-break na po natin sa isipan natin yun kasi nadaya po tayo. Kaya kung nakita niyo po maraming po mga Kristiyano na nadadaya, maraming tao na nadadaya, kaya pag nakita pag sinabing simbahan, ang nasa isipan po nila yan, yung malaking simbahan yan. Pag sinabing iglesia, ang napapasok sa isipan nila, iglesia ni Cristo. So, dito pa lamang po, alam natin na hindi nakatatag kay Yeso Cristo, itong mga tao na ito. Kaya na maraming tao po na yung pagiging Christian po nila ay hindi po talaga nagiging ganap dahil po mali yung kanilang tinatayuan. At kailangan po na tayo rin po mismo dito, sometimes hindi po natin namamalayan na tayo rin po pala nadaya. Bakit po ba? Kasi baka mamaya, hindi po tayo nakatungtong sa ibabaw ni Kristo, kundi nakatungtong ka pa rin sa lupa o nakatungtong ka pa rin sa mga bagay na tinatayuan po lang sa buhay mo. Okay, bigyan ko po kayo ng example. Marami po na tinatayuan lamang po nila sa sarili po nila, yung kanilang sarili. Tinatayuan nila sa sarili nila, yung kanilang mga katagumpayan o yung kanilang mga na-achieve dito sa mundo ito. Tinatayuan nila yung kanilang kakayanan, yung kanilang kapangyarihan. Yun naman po yung tinatayuan nila, which is they are deceived by Satan. So, hindi po sila talaga yung tunay na Kristiyano. Kaya, better to listen para na sa ganun, makunapaan po natin ito, mga bagay nito. At makakatulong po sa inyo to enhance our spirit na talagang mailagay po natin talaga sa totoong pagiging Kristiyano. Huwag mong sabihin na nandito ka, nakikinig ka sa salita ng Diyos, totoong Kristiyano ka na. So, tignan po natin mabuti po ito para na sa ganon, may idea kayo kung totoo ba tayo o hindi. Amen? So, umpisahan po natin yung ating po pag-aaralan. Now, ito pong bagay na ito ay inihayag po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, noong time po na papalapit na po yung kanyang pagbibigay o pag-aalay ng kanyang buhay. The trip with Jesus in Caesarea Philippi. So, kung titignan po natin dito, ito po yung kanyang paglalakbay po dito kung saan lahat ng mga bagay na nadaraanan niya, mayroon pong kinalaman po yan doon sa kanyang journey to sacrifice his life for the salvations of many. So, Jesus revealed his coming, death, and resurrection. Tingnan po natin, dito pa lamang po kung mababasa po natin ito sa Banal po, sa Banal Sulatan, pagka sinabing yung pong tinatawag na coming, death, and resurrection, doon parang medyo iba na yung magiging dating po sa atin eh. Mas especially kung alam po natin at kilala na po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siguro sa mga hindi pa nakakakilala ng mga panahon na kay Kristo, talagang nagpapasal po talaga sila. Talagang sabihin po nila na medyo confused sila doon sa pinapahayag ni Jesus na yun. Now, kaya ngayon, ito pong si Jesus, nagtanong po sa kanila, sa mga alagad, ano sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? May nagsasabi na kayo raw po si John the Baptist, kayo raw po si Jeremiah, kayo raw po yung mga propeta, kayo raw po yung si Elias. So, ang dami po nila mga haka-haka. Kaya ito po si Jesus, nagtanong sa kanila, ikaw naman, kayo naman, anong sabi niyo tungkol sa akin kung sino ako? Sumagot po si Simon Pedro, sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng kataas-taasang Diyos. So, kung mapapansin po natin, ito po yung sinabi po ni Pedro dito, napakahulugan po itong bagay na ito, na minsan parang sinabi natin, simple words. Kung parang simple words, but kung iisipin po natin, na parang wala naman po talaga dating sa atin dito eh. Dahil nga po tayo nasa panahon na kung saan, kilala na natin si Jesus. We already know Jesus Christ as our Savior, as our coming Messiah. Sa kanila po, sa panahon po nila, medyo confused pa po sila. Nag-iisip pa po sila kasi hindi pa po nagpapakilala talaga si Jesus noon eh. Hindi pa po siya naihahandog at hindi pa napapako sa krus.
Kaya confused pa po sila, naguguluhan pa sila sa isipan nila. Kaya para sa kanila, yung sagot na yun, parang simple words lang yun. But now, sa atin, parang wala na ng lalo. Dahil alam na natin yan eh. Pero kung mapapansin po natin yung sinabi po dito sa Mateo chapter 16, verse 16, sumabi si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero titignan po natin, ako rin, ganoon din ang isasagot mo. Kayo rin, ganoon din ang isasagot nyo. Yes, you know that. Pero ang problema po dito, nandito na po tayo eh. Alam na po natin na si Jesus yung nag-aalay at nagagawin ng buhay sa atin. Kaya lang, ang problema nga lang po dito, ito po ba tusok sa puso mo? Ito po yung babagay na ito, talagang tumatakbo sa puso mo kapag sinabi mo, kayo po ang Kristo, ang Diyos na buhay. Kayo po si Kristo na anak ng Diyos na buhay. Kayo po ba parang tumutusok po ba sa puso natin yan? Kaya mapapansinin niyo po, every time na we listen to the words of God, parang mas makikita natin ang tao na nang dating sa kanila yung salita ng Diyos eh. Para ba nagbabasa na lang sila ng history book, para nagbabasa na lang sila ng mga bagay tungkol sa isang tao na kung saan nabalitaan nila, ito pala yung istorya nito, parang sa mga bayani po natin dito. So, ang Diyos natin is that He is not our national hero, He is not our country heroes. He is more than that. Nakakailangan, kapag nakikinig na ayaw ng mga bagay tungkol kay Yesu Cristo, iba yung parang sa atin ito, iba yung impact sa atin ito. Mostly kapag narinig mo dapat ito, as a true Christian, ito yung kumbaga parang magkakaroon ng changes into our points of view. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Yung mga bagay ito, kung makakasin po natin, na mga panahon po ng mga naulang na itinatag na iglesia, sila po, kung nakakarinig po sila about a Christ, about sa banal na aral ng ating Panginoon, it changes their life easily. Ang bilis na nag-change na babago na umumbay ng buhay po nila. But nowadays, hindi na po mapil po yan sa mga iglesia po ngayon. Sa simbahan po ngayon, usually, baka po mapasok na lamang po sila, tumigil ng pagkain and then lumabas, at pagkatapos po ito, nakalimutan na po nila yung lasa. Hindi po dapat gano'n ang ating kalagayan pagdating po siya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga, dapat tusok palagi sa puso mo lahat ng pinapakinggan at pinag-aaralan po natin. Dahil alam na po natin, ang halaga po nito eh. Alam na natin na kapag pinagdan po nito, kaligtasan na po ito. Unlike sa kanila, there is confusion. Hindi pa kasi nila alam kung paano po talaga inahandog ito si Jesus eh. Hindi nila alam kung talaga si Jesus talaga hinihintay nila Messiah. Kaya nga po, sa panahon po natin ngayon, it is a big sin, a great sin, kapag tayo po yung ini-ignore po natin yung salita ng Diyos na ipinapahayag po sa atin ng ating Panginoon. Now, listen, Christ promises to build His church. Pero sa kanila po, kung mapapansin po natin dito, si Jesus po mismo, siya po mismo yung nangako sa mga alagad. Wait a minute, gusto ko muna makita kung nandiyan po kayo eh. Para nadadala po kayo ng labig ng panahon. Ano po? Kung nag-intindi yung labig ng panahon at tayo po yung nag-uumpisa pa lamang po, pag-initin niyo po muna yung espiritu ninyo, gisingin niyo po muna para na sa gano'n, makakuha po kayo ng impact po dito at makapagbago po ng tuloy natin. Kasi ang tinawag po talaga, as I handle this church, nakikita ko po talaga na someone or ilan po sa atin na talagang wala po talagang changes eh. Kaya yun po yung kumbaga parang pinuuusap po talaga, talagang hinahanapan ko po talaga ng pagbabago sa points of view nila pagdating po sa Panginoon. At yun po yung kailangan na makita po natin dito. Okay, sige. Ito po si Christ, siya po yung nangako na siya po yung magtatatag ng kanyang iglesia. Siya po yung magtatayo ng iglesia. Now, kung sa akin po, wala isipan po ito, ang gusto ko na sabihin po sa inyo, hindi po ang itatatag ni Kristo dito ay yung lugar na pinagsasabahan natin, kundi tayo. Ikaw, tayo po yung church na tinatawag, tayo yung iglesia ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya nga, ito po yung mahalahil na dapat na makulungan po natin, na hindi po dito ngayon, nandito tayo sa iglesia ng ating Panginoon. Kundi tayo po mismo na tumatanggap sa ating Panginoon Yesu Kristo. The statement that has caused confusion, sabi ko nga po sa inyo, ito yung naglagay po sa kanila ng kalituhan.
ng pag-aagam-agam sa mga bagay na naririnig nila ng Kristo. Questions that clear up the mystery. Ito rin po yung tanong na kung saan magbibigay ng kaliwanagan doon sa mga misteryo na nangyayari po sa kanila noon. Kasi hindi po dito nagdaganap na kilala po talaga si Jesus eh. Unless nagpakita po si Jesus na mga miracle, but still they are confused. Ang tingnan, ano pa rin po yung nangyayari sa mga tao. Nagalat na lahat, nagalat na yung pagpapatay kay Kristo o pagpapako sa Kanya, yung mga papamatay at pagpapabuhay, nagalat na po. At nangyari na po yung mga prophecy sa Kanya pagdarating upang tayo sa kulungan at sa hipit, pero still, marami pa rin po sa atin ang hindi pa rin po seryoso pagdating sa ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya yun po yung obserbahan din po natin sa Espiritu natin, baka mamaya hindi ka pa pala nakatatag sa iglesia ng ating Panginoon o hindi pa po pala tayo nakatayo kay Yesu Kristo. Now, tingnan po natin ito. Who is building the church? Sino po ba talaga ang nagtatayo ng church? Kayo po, pastor, hindi po tayo po. Hindi po ang pastor, hindi po yung mga apostol, hindi po yung mga propeta, kundi si Jesus po mismo. Kaya minsan, alam niyo po, nag-misinterpret po natin, yung kapag sinasabing, let us build a church. Kung minsan, alam niyo po, as a worker in church, as a servant to God, minsan nakakala po natin, tayo po yung nagtatayo ng church eh. Hindi po, tayo po ay kabilang sa mga itinayo ng Panginoon. Kaya better to understand what was really happened to us when we become a church for Jesus. Ako, maintindihan po natin yan. Yung magiging church po natin, talaga kay Jesus po natin yan. Kaya nga po, ito po yung dapat na makita natin. Sino ang nagtayo sa iyo? Amen. Sino ang nagtatag sa iyo? So siguro, masasabi mo ba, akalaman po ako rin ako hindi ko ba ako alam, kung bakit ako lang dito, ako na po, nalilito tayo, kung ako na ba nalagay ito, iglesia, ano na ba nalagay itong church dito na tinutuloy eh. Ano po yung itinatapag ng ating Panginoon? Once na tinawag ng Panginoon, kailangan makinig ka. Kung mo na intindihin, kung ano yung mga bagay-bagay na ginagawa mo dyan. Come on, dito po muna tayo. Pwede po, sister, dito lang po muna tayo. Tingin po tayo dito. Sige na, iyak mo muna yung anak mo dyan. Pwede po ba? Ha? Sayang naman yung pagod ninyo. So, maintindihan namin yung bagay na yan, ha? Pasensya na kayo, okay? Sige, yan, wala, tutuloy tayo. Now, ano po yung church na tinatawag po dito? Kaya nga, sabi po ng Matthew chapter 16, verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bago ng ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pangyarihan ng kamatayan ay hindi matatagumpay laban sa kanya. Listen, ito ang binanggit ng ating Panginoon Yesu Kristo dito mismo dahil sa kanyang bibig. Ano sabi niya dito? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi matatagumpay laban sa kanya. Now, kapag tayo po talaga ay itinakay at itinayo ni Kristo bilang kanyang iglesia, bilang tayo ng mga church ng ating Panginoon Yesu Kristo, walang mga bagay na makakapanood sa atin. Most especially, yung mga bagay na kamatayan o yung kapahamakan sa impyerno. Ano na sa English, ang sinasabi po dito, hindi po makakapalag sa atin yung tinatawag na gate of hell. So, ang napansin po natin dito, mga kapatid sa Panginoon, hindi yung ano na dito, kundi para gawin yung mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kundi yung kailangan po talaga natin dito, yung tayo po talaga ay maitayo saan kay Kristo mismo. Hindi ka rin ngayon dahil dito sa Biko na ito, na nakatayo ako yung dito, nagbilang ko kami yung dito, pero sino ba talaga ang pinaglilingkuran natin? Is this church or Christ Jesus? Kaya kung marami po sa atin dito, nakakapanalig po yung kamatayan. Which means, kaya naman yung Espiritu natin, kaya po tayo naman ang galing, kaya po naglalahin ang ating pag-ibig sa Panginoon Yesu Kristo, sa pagkakiting matay na tayo na itayo sa ibabaw ng ating Panginoon Yesu Kristo. Now, ang tanong po dito, who built this church? Alam mo po natin kung sino po ibang nagtatayo ng church, walang iba kundi si Christ. Christ is building His church. He goes in His church. The church is built upon Christ. Now, ito na po bagay nito. Ito po yung bagay na
may kinalaman kay Kristo. Kaya ang church kailangan may kinalaman talaga kay Kristo. Kaya hindi pa pwede po tayo basta lang tayo tumagawa sa kalimang pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya kung makapansin po natin, marami pong simbahan sa panahon po natin ngayon, hindi naka-address kay Christ. O kung naka-address man kay Christ, pero hindi talaga si Christ, yung pinatutunan po nila dito, kundi ibang Kristo, na sinasabi po ni Apostol Pablo, na wala naman talagang ibang Kristo, kundi yung Kristo naging pundasyon na po talaga natin magmula pa naman. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ano sabi po dito, Christ is building His church. Siya yung nagtayo. Sino yung nagtayo? Si Jesus. He builds His church. Kanino yung church na ito? Kay Jesus. Kanino yung iglesia na ito? Kay Jesus. Kanino ba kay Jesus? Kaya nga napapansin natin, if you are for Christ Jesus, you are for Jesus. Hindi lahat ng mga nagagawin mo, ito po yung mga pagbigay ko sa ating Panginoon. Dito po natin nakikita ito ng bagay nito. Sabi dito, the church is built upon Christ. Kanina yung pinatag itong iglesia nito. Kanina yung pinatag kay Kristo mismo. Kaya ang dapat ang buhay po natin ay mga ayon at ang mga kaya sa Kristo. Kung naman mo na dito mga bagay nito, sino ang nagtayo? Si Jesus. Kanino ang iglesia? Kanino ang church? Kay Jesus. Saan ipatayo ang church kay Jesus? So meaning, Jesus is the center and the head of the church. Kaya hindi po tayo pwede madaya po dito. Sapagkat kapag nadaya po tayo dito, at hindi si Jesus yung ipinayo natin, o hindi si Jesus yung nagtayo sa atin, ay tayo, maging po talaga yung natin ginagawa bilang Kristiyano. He is the rock of all Scripture. Siya po yung bato. Siya po yung malaking bato na kung saan tinatawag po na lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon Hesus Kristo. Na kung mapasilip po natin, okay, pakinggan po mabuti po ito. Why was Jesus called God? Bakit po ba siya tinawag na malaking bato? Matibay o matatag na bato? The attitude of Jesus Christ is referred to us ay rock. Ibig sabihin, yung katawanan ni Jesus. Pag sinabi po attitude of Jesus Christ, ibig sabihin, kilala namin si Jesus bilang matatag, matibay, hindi natitinag, hindi mabubulol, hindi malalali, at hindi kailangan magagabi. Yung si Jesus na bakit tinawag siya matatag at matibay at malaking bato. Kaya a stone so massive that it is immovable, hindi matitinag, strong enough to provide protection and fortress for safety. Siya po yung bato isang digan. Siya po yung bato at bilihan kung saan pag nandun tayo kay Jesus, hindi na matitinag. Kaya kung makapansin po natin, when many Christians shaken? When many Christians today shaken? Bakit po ba marami po mga Kristiyano ngayong naglalari? Sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga paglilingkod sa Panginoon, you know why? Because they are not built upon the rock. Hindi sila lang ibatag talaga sa malaking bato, sa matibay na bato, sa malakas na bato, na hindi matitinag na bato, kaya po sila nabuluan. Kaya nga, many of us today, make sure na tayo po ang talaga na nakapagpila tayo na tayo na tayo sa ibabaw ng bato ng ating Panginoon Hesus Kristo. This rock is a high place where we are safe from drowning in the rock waters from the storm of life. Hindi tayo malulunod sa mga bagyo ng buhay. Kaya hindi nyo napapansin, ang dami po, dumating lang ang pagsubok, dumating ang persecution, dumating lamang po yung pang-ahimula sa kanila, nalalaglag na po sila. Why? Because they are not built upon the rock. Amen? Kaya kapag nahalimbawa, naglalagin ka sa Panginoon Hesus Kristo, ang ibig sabihin nyo, hindi ka nakatayo sa ibabaw ng bato ng ating Panginoon Hesus Kristo. So once you stand upon the rock of Christ Jesus, I tell you, hindi ka mga na kahit na ang bagyo na dila sa buhay mo. At kahit na ng circumstances in life, hindi ka matitinag sa bato. Si Jesus yung foundation. Amen? Kaya nga napapansin ko natin, nakita nyo ang daming mga pinababagsak po ng Kristiyano yan.
Yung kawalan nakatala, ang dami pinapakaroon ko ng mga Kristiyano yan. So, alam mo kung bakit? Dahil hindi na po talaga sila nagtatag kay Kristo at marahil hindi pa po talaga si Kristo ang nagtatag po sa kanila. If you are being stand in the solid rock of Christ Jesus, alam niyo po ba magiging solid ka rin? That's why Christians must be solid to Christ Jesus. Pag sinabing solid to Christ Jesus, kahit na anong bulong ang away sa iyo, kahit na anong bagay na ipasok sa iyo ng bawal, hindi ka maipinag sa iyong paglilingkod sa Panginoon o sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya na alam mo po mga kapatid sa Panginoon, Christ also, ang Diyos po talaga, tinitignan niya po talaga yung stand. Kaya nga po siya nagtatag ng iglesia, ito po natin physical, not only our physical body, but this grace. Kaya po siya nagtatag po ng ganito para makita kung gaano ka-solid sa kanya. Ayan. Kaya huwag mo kong nilalang po ito, Jacob Church. Huwag po natin para binabali mo na yung Jacob Church. Kasi this is how we show our stand to God. And we are very standing to Jesus. Makikita ko sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi po iyan na kapagay parang, ay, ayaw ko muna mag-church ngayon, malakas ang ulan. Ayaw ko muna mag-church ngayon kasi wala akong pera, may problema ako, marami akong dapat sa buhay ko. Hindi ka solid to Jesus. Amen? Alam niyo po yung mga tao na laging yung iniiwanan niya, yung church na pinaglagyan sa kanya ng Panginoon, alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? They are not yet solid to Christ Jesus. Huwag po kayo magugulat po doon dahil ang talagang solid po talaga na itinatag at itinayo talaga sa pundasyon ni Kristo kahit na bagyuhin yan, hindi po mapipinan yan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, He is the rock of all Scripture. Tingnan po natin yung mga sinabi po dito. The psalmist rock. Dito po sa akal po ng awit, dito po sumulat ng awit, isa po dito si David, si Moises. Nakita niyo naman po talaga kung gano'n sila kataliban. No, mga kapatid sa Panginoon, if Jesus is the rock for you, ikaw din dapat maging matibay ka. Hindi na dapat natitingan. At hindi mo ka mga halimbawa na daanan ka ng halimbawa sa preaching, umakaroon na agad yung puso mo. Kapatid sa Panginoon, walang tibay yun. Ibig sabihin, sa putik lamang po yun na itayo at hindi sa ibabaw ng bato ng ating Panginoon sa Kristo. Okay, sabi po dito ng psalmist. Ang sabi niya sa akal ng awit 18:31, sinabi lamang ang Diyos na tunay. Diyos na tunay at siya lang po dapat ang Diyos po natin. Tanging Diyos lamang ang bato pangbulan. Simple lang. Ibig sabihin, wala tayong ibang magiging katulong sa buhay, wala tayong ibang magiging lakas at pagpapanggal sa buhay po natin, hindi ang Panginoon sa Kristo. Kaya na minsan pa nga, di ba nagiging laban pa tayo sa Panginoon? So, hindi ibig sabihin, the rate of hell entering your life. Napasilang po tayo ng kaaway po din, kung bakit gano'n na naman po ang nangyayari po sa maraming Kristiyano. Kaya, tinan po natin pabuti. Dapat supposed to be, kahit yamigin ka, digligin ka na pangyayari sa buhay mo, still solid ka pa rin dapat sa Panginoon. Makita rin po ito si David. Nakita niyo po ito si David, kung makakasin po natin, ang daming bagyo na gawin sa kanya, ang daming digmaan, ang daming mga pagsulat, ang daming pag-uusip, ang daming gusto mamatay sa kanya. Sabi niya po ni David kay Yahweh, Yahweh ang likod ko nakapagbulan ng away, at lahat silang gusto kinili ng aking buhay. Nakatakot ako Yahweh, at sa pamamagitan mo, ako'y nagiging ligtas at payapa. Lahat ng mga versikulo natin yung sinabi po ni David na po niya. Alam niyo po, kung kami nagbibigay sa atin ng lakas na kanan, walang iba po din ang ating Panginoon. At gano'n din po tayo na hindi mo yung gagawin lang ang isang pagsulat sa buhay mo, mawawalan ka na ng gana agad sa mga bagay ko sa Kristo. Ay kaya hindi si Kristo yung battle para sa iyo. Baka ibang bato po yan. Amen? At dalawin ko sa Panginoon na talagang ang aming purgasyon is the solid rock foundation of Christ. Tingnan po natin kay Paul, na Paul sa rock. Ano po sabi niya po dito? Romans chapter 9 verse 33. Tulad na nasusulat,
Tingnan ninyo, naglalagay ako sa aksyon ng batong kanitisuhan, isang malaking bato na sa kanina'y mapapabuhay. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapaya. Minsan mga kapatid sa Panginoon, ang ganda ng sinabi ni Pablo po dito. Yung last part dito sabi niya, ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapaya. Meaning, kahit na yung bawin pa dito sa tao ito na sumasampalataya sa Panginoon, hindi mapitinag yan. Pero yung hindi sumasampalataya, ano nangyayari? Nagiging kapitisuhan niya itong bayan na ito. And I tell you the truth, kapag ikaw ay nakikisan sa mga bagay kay Kristo, let's say, the words of God is stumbling you. But you listen to this word of truth, ikaw mismo, ano nangyari sa iyo? Nasaktan ka, nagalit ka, nakalayo ka sa ating Panginoon. Ibig sabihin niyo, wala kang pananampalataya sa ating Panginoon Yesu Cristo. If you have faith in Christ Jesus, na kahit naanan ka nitong salita ng Diyos na ito, I tell you, hindi ka matitinag at hindi ka mapapaya sapagkat si Kristo yung iyong pinakaluan. Isang gawin sa Panginoon. This word is the central foundations of every Christian. Nakikita po mabuti mga kapatid sa Panginoon, bakit ang daming Kristiyano nasasaktan sa salita ng Diyos? Bakit maraming Kristiyano nakikisan sa salita ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi sila nananampalataya ni Kristo. Okay, pag-aaral niyo mabuti ito sinabi ko dito. Tignan ninyo naglagay ako sa siyang ng batong kapitisuhan. Sino yun? Si Jesus. Kaya nga yung kalaban ni Jesus, nagalas po ano ba yan? Galing ni Jesus siya. Kaya kung makapansin po natin, not every Christians are for Jesus. Not every Christians are built upon the rock of Jesus. Kaya na mga kapatid sa Panginoon, if you are for Christ Jesus, I tell you, in the words of God ay magiging masarap tayo sa iyo. Dahil pagdating ng araw, ay sabi po sa atin, pagkamak namin for Jesus, hindi tayo mapapaya. We are not assumed when we come to Christ Jesus. Hindi tayo mapapaya pagdating ng sa Kristo sa buhay mo. Kapatid sa Panginoon, pagkahanap ng mabuti, yung ating pagiging Kristiyano sapagkat kailangan ko talaga tayo lahat ay nakakatag kay Kristo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, titignan po natin yung ating pagiging Kristiyano kung shaker pa rin ba? Kung kaya pa rin ba yung pagiging Kristiyano mo? Alam mo mga kapatid sa Panginoon, ang pagiging Kristiyano po talaga kay Kristo, kahit na saan mo tangalin niya, hindi ibitaw yun. Pero kapag ikaw mismo, bumibitiw ka sa mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, hindi ka kay Kristo. I tell you 100%, hindi ka kay Kristo. Sapagkat dapat tayong mga mananampalataya ni Kristo ay nagiging matibay na tulad ni Kristo. Sabihin mo, sa sarili mo, dapat maging matibay ako. Dapat maging matibay ako. What cost to you by God? Meron ka Diyos, pero ang hina mo. Meron ka Diyos, pero nakakabili ka. Meron ka Diyos, pero parang nawawalan ka ng dana pagdating sa Panginoon. Anong ibig sabihin mo? Wala kang Diyos. Kasi kung ang Diyos ka, siya yung dakilang pangbilan natin sa po ng Psalmist. Amen? Siya yung dakilang pangbilan natin na hindi tayo mapitingnan. Na magdamating po sa atin ang mga pagsubok ng buhay, meron po tayong shield, meron po tayong breaker pierce. Na kung saan makukublihan po natin pagdating na mga kalaban po natin. At tingnan po naman natin the same with Peter. Kay Pedro naman po. Na Peter sumama. Sabi ko yung 1 Peter chapter 2 verse 7 to 8. Nakakasunod pa po ba tayo? Kaya na mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya kanino, sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ano po yung mga sinasabi niya po ito natutupad sa mga hindi sumasampalataya? Ang bagat itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. At ito ang batong katitisuhan ng mga tao, batong itadadapat nila, natisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. Listen. Kaya nga ang salita ng Diyos, kailangan we need to obey it. Sundin natin yung salita ng Diyos. If we disregard the word of God,
If we disobey the word of God, ibig sabihin po niyan, hindi talaga tayo kay Jesus. Hindi tayo mananampalataya ng ating Panginoon. No, gano'ng kasarap sa iyo ang salita ng Diyos. Meron ka pa bang excitement na makinig ng salita ng Diyos o parang pinipilit ka lang ng iyong sarili dahil parang nakasanayan na lang? If this is only a habit, I tell you, may mali na sa espiritu mo. Kung ikaw mismo, itong words of God na ito, nakakapagpalaglag sa iyo, I tell you, hindi ka kay Kristo. Dahil ang kay Kristo po talaga, kahit na anong mangyari, hindi po talaga bibigaw kay Kristo. At magiging kalakasan niya palagi ang salita ng Diyos. Amen. The church is on a solid foundation. Solid dapat po tayo. Matibay dapat ang mga Kristiyano. Na kahit na sabihin mo na itinataboy ka, but still you stand before Christ Jesus. Ayaw ka pa rin at hindi ka matitinag na kahit na sino man. We must all be solid being a Christ, church for Christ. Kung talagang tayo kay Kristo tayo, dapat talaga yung matatag at matibay. Kaya napansin niyo mga kapatid sa Panginoon, ang dami po mga Kristiyano, totoo lang hindi naman po talaga totoong Kristiyano. Tanungin mo po yung sarili mo kung talaga totoong Kristiyano ka. Kung totoong Kristiyano ka, you cannot be offended with the words of God. But if you are offended by the truth in Christ Jesus, ikaw hindi ka Kristiyano. Better po na i-check po natin yung sarili po natin espiritu. Kaya marami po lumalaban sa church, marami lumalaban sa salita ng Diyos. It is because they are not foundational with Christ Jesus. Kaya nakita niyo po, kapag halimbawa dinidisiplina sila, tinuturuan sila ng katotohanan, nagagalit sila, umaalis sila, naghahanap sila ng ibang gusto nilang pakinggan. I tell you, they are not for Christ. Kasi ang kay Kristo talaga, kahit nasasaktan yan, hindi po aalis po talaga kay Kristo yan. Hindi bibitaw kay Kristo yan. Always remember that Jesus is the God of all. Lahat. Saan ka pupunta ngayon? Pag nagalit ka sa words of God, saan ka pupunta ngayon? Pag nagalit ka halimbawa sa mga tinuturo sa iyo, saan ka pupunta ngayon? Wala ka lang ibang pupuntahan because God is the God of the whole world. Kahit lumipat ka ng church, si Jesus pa rin nandun eh. So meaning, wala kang takas po talaga doon. It is better to submit yourself into this foundation rather than to fight back. Kaya nga kapatid sa Panginoon, kilalanin mo kung sino talaga ang nagtayo ng iyong iglesia. Minsan magtanong ka sa Panginoon, Lord, ako ba talaga itinatag mo bilang iyong iglesia? Kasi kung ako'y iglesia, kung ako'y itinatag mo bilang church for you, disin sana, Lord, ano ba yung mga bagay sa buhay ko na mali, na against sa'yo, iaayos ko to at ipapaayos ko sa'yo. I-check po natin yun. But kung tayo po ay naninindigan sa sarili po natin tinatayuan, ay dahil hindi po tayo itinatag doon sa tinatawag na solid rock foundation in Christ. Now, what is the church? Ano po ba talaga itong church na ito? Ano po ba ito ang ibig sabihin po nitong church na ito? Sabi po ng Mateo chapter 16:18, ulitin natin. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo po ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kaaway, ng kamatayan, ay hindi makapagtatagumpay laban sa iyo. Alam niyo po ba kung bakit siya tinawag na, at ikaw ay Pedro? Hindi naman sinabi na ikaw si Pedro. At sinabi na dito, at ikaw ay Pedro. Ibig sabihin, sa Greek mo, sa Hebrews word, ang pag sinabi Pedro, it is Petros. So meaning, it is a small stone. So ang ibig sabihin dito, you are a small stone, at ipapalayo kita sa ibabaw ng aking bato. So meaning, kung mapapansin po natin, we are Petros. We are Pedro. Tayong lahat ay si Pedro. Ibig sabihin ay mga small stone na kailangan na ipatong tayo doon sa malaking bato. Amen? Para na sa dalawa tayo po maging matibay at matatag. No. Tuloy po natin ito. What is church? Ano po ba ang ibig sabihin ng church? Para sa kaalaman po na lahat.
Ang church, hindi yan yung pinupuntahan mo, kundi ikaw mismo na nagpupunta. Amen. Yun po yung church. Tayo po yung maliliit na bato. Amen. Hindi tayo yung malaking bato, ha? Kaya nga kung minsan tayo na gumagawa ng sarili natin foundation. Sa mga akala natin tayo yung malaking bato. Tayo po yung maliit na bato. Always keep in your mind. Tayo po yung maliit na bato. Amen. Sabi ko sa sarili mo, ako'y maliit na bato lamang. Ako'y maliit na bato lamang. Okay, tingnan po natin kung ano po ibig sabihin ng church. Listen tayo carefully. Bakit na sa gano'n? Maunawaan po natin ang ibig sabihin ng church. The church is made up of all the same. Ibig sabihin, kung nandito tayo, hanggang tayo nagtas na. Pero, how many of us today confusing? Napapagdaan sinasabi natin sa sarili natin, hindi tayo ligtas. Alam niyo ba kung sino po yung mga tao na yun? Na nag-confuse po sila pagdating po sa kanilang kaligtasan. Alam niyo kung sino po yun? Yung hindi kasama sa bato na ito. Amen? Na hindi maging bahagi talaga ng bato na ito. Kaya kung hindi niyo po napapansin, hindi po tayo firmly pagdating sa Panginoon. Kaya nga mayroon pa rin po tayong choice na gawin tao. Meron pa rin tayong choice na humiwalay. Meron pa rin tayong choice na sa sarili naman po natin. Pero alam niyo po ba, those who live by Christ Jesus, which is He called His church, ang ibig sabihin niya, talagang naman hindi nabibitaw sa Panginoon yan. Di sa mga naman sa Panginoon, dapat ito yung maintindihan nyo. Kaya nga po tayo maliliit na bato, tayo po ay inuugnay sa malaking bato. Kasi kung maliit na bato ka lang, wala kang magagawa. Okay, para maintindihan yung mabuti po ito ng sinabi po dito. Tayo ay niligtas lamang nitong malaking bato na ito, si Kristo Jesus. Kaya bilang maliliit na bato, we need to stand the small stone into the big stone. Doon tayo kailangan maitatag. Kaya nga, kapag tayo po ay pinagsama-sama nito, halimbawa, ang represented church is Christ Jesus. Kaya nga tayo o Christ, mga kapatid. Kaya kapagpasok mo sa isang kongregasyon na si Jesus yung pinaka-head, ibig sabihin mo, that was body of Christ. Kaya pag pinasok dito, inilagay ka sa ibabaw ng bato ni Jesu Cristo, which means your foundational today right now is Christ Jesus. Kaya ngayon naman, tayo po lahat makapasakot po tayo sa church natin. No one has not been submitted to your church. Kailangan lahat po tayo na makasama po dito. Ang lahat ng gagawin po natin, pasok lahat tayo doon sa solid rock foundation ito. Yung nagtatag sa atin. Naintindihan niyo po? Kaya hindi na tayo mag-design sa sarili natin, kundi we are under the decisions of Christ Himself, the head of the church. Amen. Okay, mamaya, makikita pa po natin yan kung bakit kailangan na isabit po natin yung buhay po natin sa Panginoon. Pero ang ibig sabihin po ng church, ito pong binubuo ng mga taong naligtas. Kaya lang hindi ka pa nasimba, ang ibig sabihin na hindi ka pa naligtas. Kaya kung mapapansin po natin, many people today doesn't want to go in church. Bakit ayaw rin na mag-go sa church? Because they are unsaved. Yung naman po yung dahilan po ito. Kasi lahat po ng mga saved, iniibo ng Lord po yan. Lahat ng mga nililigtas na ibinagagdag sa bilang ng iglesia. Nagasabi po ba sa Bonsong Acts? At ibinagdag sa iglesia ang mga sumampalataya, mga naligtas. No, sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 23. Ang tinaluhan ninyo ay masarap pagtitipon ng mga panganay na anak. Grabe, no? Itinatag na tayo kay Kristo talaga. Si Kristo yung panganay na anak natin eh. Panganay na kapatid natin. Na ang mga pangalan ay nakataga sa langit, ang nilakita ninyo ay ang Diyos na hotel ng lahat, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Now, kaya kapag nandito ka sa church na ito, ibig sabihin niya, ginawang ganap ka ng Panginoon, at itinatag na yun ay kaligtasan, yung pangalan ay nakasulat sa Panginoon. Kaya kapatid sa Panginoon, ang dami ng mga Kristiyano na lang pa rin mag-church. Ayaw pa rin sa church, nagbibirin pa rin sila sa church, kinabutan pa rin sila sa church, at ayaw pa rin nila, i-obey po nila sa church,
ang hindi mo naiintindihan, when you submit your life into the church, ibig sabihin ito, iglesia na ito, kung saan tayo pinipin ng Panginoon, ang ibig sabihin na you submit yourself into Christ Jesus. Sana po, maintindihan po ng lahat po ito, maging ng mga bata. Akala niyo po ba, kung sa isa ito ginagawa natin, na pananatili sa church na ito, ang ibig sabihin po niya na nanatili tayo ng Jesus. Sapagkat dito, iniipon ni Kristo Jesus yung mga tao na iniligtas niya at dumadagdag sa mga mananampalataya. Amen? Madalas, ano pa po ibig sabihin po ng church? The church is the body of Christ. Katawan ni Kristo. Kaya na tayo bahagi na po ng katawan ni Kristo. Ikaw tayo lahat na nandito ay napagtinan ng katawan ni Kristo. It's either you are a hand, you are an eye, you are a nose, you are a mouth, you are a head, ang naka-head. But you are a feet, a legs. Yung po tayo, iba-iba po yung parte na ginagawa lang po natin dito. Kaya tayo po, binuo tayo dito sa church na ito para mabuo po yung tinatawag na body of Christ, yung katawan ng Kristo. At yun po yung pinagsasalusaluhan po natin. Kung bakit meron po tayo ng tinatawag na nasa prayer, yung partaking of the bread. Alam niyo po ba kung ang ibig sabihin mo, hindi na basta kumakain tayo ng tinawag, hindi mo tayo ng saraw, kundi tayo ay ginagawa bahagi ng ating katawan ng ating Panginoon Kristo. Kaya once we partake in, ibig sabihin, naging kasama tayo sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, do not hate your church. Do not hate every church. Huwag kayo magagalit sa church. Huwag kayo magagalit sa bawat isa. Sa pagkakalit ko, hindi mo kayo mag-iisa katawan. Kaya pag nagalit mo sa church nito, nagalit ka kanino? Kay Yesu Cristo. Because He is the head of the body. Amen? Kaya alam niyo, maraming mga Kristiyano, hindi nila alam nakakasala sila sa Panginoon. Yung pinagkakaitay na yung church, alam niyo po ba, si Jesus yung pinagkakaitay nila. Yung pinawasok nila yung church, si Jesus yung pinawasok nila. Yung sinisiraan nila yung church, si Jesus yung sinisiraan nila. Yung mga ibalang ginagawa nila yung church, si Jesus yung ginagawa nila. And I tell you, if you are led to the body of Christ, you are one with Christ Jesus. Isa tayo sa Panginoon, yan ang magagalit sa Panginoon. Yan ang magagalit sa church, yan ang sa lahat magagalit kay Yesu Cristo. Kasi kung titignan natin, iligtas na nga tayo ng Panginoon, nagagalit pa tayo. Minsan, bakit ako tutulong niya sa church na yan? Bakit ako magbibigay niya sa church na yan? Bakit ako susuporta dyan? Bakit ako magiging kaisang niya sa church na yan? I tell you, because you are saved. You are not the meaning of the church. Ano po ito ng yung binigay ng mga naligtas? So, ibig sabihin, ligtas na tapos wala ka pakilang kay Kristo. How dare you to say that? Sino tayo? Parang iba na po yung mga pakiramdam natin, ano? Pero yun po yung katotohanan, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, noong time po na bago pa lang po ako noon, marami din po ang mga kinalaban pastor, marami din po ang mga kinalaban ng mga manggagawa ng church. Marami po akong church na pinuntahan na hindi ako nagpasya ako, pero noong time na napag-aralan ko rin po ito mga bagay ito, pinulong po sa akin ng ating pastor po. Doon ko na-realize na wala pa akong ibang nilalabanan kundi si Kristo. Na kahit sino po pala yung labanan ko, doon sa loob ng iglesia, wala akong ibang kinakalaban kundi si Yesu Cristo. And you must know that. Meron pa nga po kaming asal po talaga kami doon sa pastor na yun nung araw. Talagang pagsalitaan ko po talaga ng ano po yun. Talagang grabe po talaga ako magsalita. Ang hindi ko po namamalayan doon, ako po pa rin nakakapagsalita ng hindi tama sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mag-iingat po tayo sa mga binibitawan po natin doon sa ating kinasasakupan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, better to know what is a church. Kaya nga kailangan lahat po tayo, alam natin ang kahulugan talaga ng church. At church, yun po yung binabaliwala natin, dinudubihan natin, wala tayong pakena, sinisiraan natin yung mga nakalagay dyan, which means, alam niyo po ba, we destroy Christ Jesus. We destroy the body of Christ. Kaya nga, pag ikaw hindi mo talaga simport, ginagawa talaga, yung church na kinangarangiban mo, I tell you, you are a wrong Christian. Hindi ka talaga totoong Christian. Now, the church is the body of Christ. Ina po natin sa Colossians chapter 1, verse 18 to 24. Siya ang unang iglesia sa kanyang katawan.
Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat sapagkat minarapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa anak. Sino raw po ito? Ang Ama na natili sa kanyang anak. So, ibig sabihin ni Simon, amen? Naintindihan po natin yan, o hindi pa rin po maintindihan ng meron po sa atin dito, hindi pa rin makaintindi na ang Ama at ang anak ay iisa. Naintindihan na po ba natin yun? Klaro na po ba lahat dito po? Klaro na po ba sa inyo? Si Yahweh at si Jesus ay iisa lang? Sa inyo po, naintindihan po natin yun? Baka mamaya nalilito tayo si Yahweh, si Jesus, si inyo. Dalawa na tayo na. Marami nga tayo na. Naintindihan po natin yun? So, bakit naintindihan natin yun? Kasi sa iba, marami po talaga ang Diyos at hindi iisa si Yahweh at si Jesus. Kaya kayong iba, amalan ang kanila sinasamba, pero hindi ang anak. Now, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mali na po yung foundation na po nila. Dahil ang foundation po natin ay yung anak. Dahil yung ama ay suma sa anak. Amen. Okay, ibigin po natin. Siya ang pasimula, siya ang panganay na namuhay mula sa kamatayan upang siya ay naging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa anak. Nasaan tayo ng kalikasan ng Diyos? Ng Ama, nasa anak. Verse 20. At sa pamamagitan ng anak niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Kaya without Christ Jesus, I will reconcile our life to Jesus. I will reconcile our life to the Father. Kung wala si Jesus, kung halimbawa si Mary na, yung naglalagay sa iyo, si Saint Raymond, si Saint Manawal, o si Saint kung sino-sino, kung yun ang pagkakalagay sa inyo, hindi tayo reconcile sa Father. Sa pagkakong kalikasan ng Ama ay nasa anak. At ang pinahintulutan ng anak talaga ang kailangan namin sambahin. Kaya po ito mo. Kaya ako yung mga naniniwala pa po dito na siguro natin ay Jesus ay Diyos ay tayo yun. Katulad lang din po natin ang mananampalataya ito. Kaya lang po natin talagang respeto ng todo sapagkat siya po yung pinagmulan sa kanya galing, sa womb niya, sa kanyang sinatutunan, nagmula ito mong pagkatao ni Jesus. Amen. Amen. At sa pamamagitan ng anak ng loob ng Diyos na ang lahat ng bagay na sa langit at sa lupa ay magkasundo sa kanya, nakantan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na inalay sa krus. Wala na pong ibang inalay po. So, tuloy pa po natin, verse 20. Ang sabi po dito, kaisa tayo sa katawan at hindi kaaway. Kaya nga po, kung kapasin po natin, dapat tayo na mismo nakikipag-isa tayo ni Jesus. Hindi tayo nakawan. Kaya nga po, kung halimbawa tayo po mismo, within our church, I tell you, we need Christ Jesus. At hindi po tayo makalugay ng Ama, kung tayo po mismo, gawin tayo doon sa itinatag na namin Panginoon Yesu Cristo. Tingnan po natin, para makita po natin ito. We need to glorify God. We need to glorify Jesus. Kaya nga kapag tayo po, gumagawa tayo sa simbahan na ito, ibig sabihin yan, kaisa tayo ng Jesus. Tayo po nagbibigay ng kamalataan sa Panginoon Yesu Cristo. Verse 21. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong magawa at pag-iisip ng masasama. Kaya mga kapatid sa Panginoon, you are here today, naging kabilang ka ng body of Christ, naging kabilang ka ng church nito, huwag ka na mag-iisip ng masamang bagay laban sa church, laban sa mga lingkod, laban sa mga niligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Ngunit na ng tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagmamatay ay ipinagkasundo kanya sa Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang bilis. Subalit kailangan nyo manatiling patay at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaan mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na sa inyong naririnig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balita ito na ipinapangalan sa lahat ng tao sa buong daigdig. Nalagara ako sa aking paghihirap anak-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan ninyo na ipagpapatuloy ko ang paghihirap ng kailangan panggawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Now, ano sabi po dito? Ang ganda na sinabi ni Pablo dito sa last part. Ang sabi niya, tingnan niyo,
as a church, as being saved by Christ, as being one of church, tingnan niyo po nagdadala ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. O ngayon, sino ayaw gumawa sa Panginoon? Sino ayaw makiisa ngayon sa church? Sino ayaw ngayon makiisa sa mga bagay sa Panginoon? Kapatid sa Panginoon, ang layunin, kaya kung tayo pinagtipon-tipon dito ng Panginoon bilang niligtas niya, ay para magampanan po natin at matipagpatuloy natin yung paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo sa kanyang iglesia. Kaya ikaw mismo, tayo mismo, bawat isa sa amin, ay mayroon po tayong responsibility na gampanan itong bagay na ito para sa ibang kaluluwa. Naibigyan ko natin? Kaya wala ang papuba o amen na lang tayo ng amen. Yung totoo naman po, para na sa ganun, kung hindi nyo nawawalawan, pwede ko pa kung ipaliwanag sa inyo na mas maayos mo po. Ha? Naiintindihan na po? Amen! Hindi mo naman amen ng amen eh. Hindi naman nakikinig. Pagdating sa bahay, pagdating sa GC, pag tinanong mo, ano na lang, kung ano yung nabasa niya doon sa kinupento, isa, dire-diretso yun, hindi na rin. Pare-parehas na lang. Pag tinanong mo kung ano natutunan niyo sa service natin kanina, o meron kayo mag-uumpisa, yung mag-uumpisa, yun yung talaga. Yun yung original. Kaya ngayon, ginagaya na lang, pinupulti na lang. Hanggang sa doon sa mga huling mag-comment doon, kopya na lang yung kanilang ginawa. Hindi po talaga natuto, kundi binasa na lang kung ano doon. Kaya makinig po kayo ng mabuti, para na sa gano'n, maintindihan po natin lahat ng pag-aaral po. Okay, sige, tuloy po natin. Again, what is church? The church is to bring glory to Christ. To bring glory, all glory. Ano ba yung sinabi po sa mga 1 Corinthians chapter 6, verse 19? Hindi ba ito alam na ang inyong buhay ay hindi sa atin? Kundi tayo'y tinubos sa malaking halaga at magagamit natin ito sa pagpaparangal sa Diyos. Kaya nung kumalik sa Panginoon, kung until now, hindi mo pa napaparangalan ng Diyos sa buhay mo, gumawa ka na sa Panginoon. As a part of His body, kailangan niyo mag-function. Kapatid, sino po ulit itong parte ng katawan ito? Sino po ulit itong parte ng katawan? Tingnan niyo, yung iba, hindi nila alam ano. Sino po? Sino yung parte ng katawan? Pakilakas. Kainang. Ha? Sige, lakas niyo po, bakit marinig ng iba? Kasi yung iba, meron silang pakialam eh. Bakit na tayo, pastor? Basta kami nakikinig lang kami, maging po yan, hindi po tayo magbindi ng binansi. Kailangan lahat po tayo, pati po tayo, meron tayong ginagawa ng bilang na isa sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Sino po yung pati ng katawan ni Yesu Kristo? Diyan po sa likod, pwede po mapakisabi, hindi po nagsasalita ito mga nandito sa likod. Sige po, sabihin niyo, sino po ba? Ay sige po, pag hindi kayo nagsalita, isa-isa kayong tatali dito. At hindi ipapaliwanag nyo lahat ito mga Pinoys dito. Sino po yung parte ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo? Pakilakas po. Naku, yung iba nahihiya pa rin. Sigaw, sigaw po, sigaw. Sigaw. Pakisigaw po. Sino po? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Uy, hindi pa rin nagsusunod. Mahihain yung mga nanay natin dito. No? Sabi na. Tayo po lahat po yun. Ano? Kaya lahat po tayo meron dapat unless na ayaw natin gampanan yung pagiging katawan natin. Amen? Dito, sino po yung katawan, yung bahagi ng katawan ni Kristo? Tayo! Very good. Tayo. Okay. The church is to bring glory to Christ. Why do we serve God? Because we need to give glory. Bakit po tayo nag-church? Bakit po natin yung pinatawag si Kristo? Because we need to give glory to Jesus. Kailangan natin makapagbilay ng glory sa Panginoon. Pero, bakit po ito na isang tayo sa katawan? Amen? Hindi tayo makakapagbigay ng glory sa Panginoon sa Kristo kung tayo sa sarili naman po, kung hindi na tayo po ay nakasubmit into His body. Always remember na hindi tayo pwede hiwalay sa katawan.
Dahil ang kaisa kay Kristo kasama sa katawan. Halimbawa, ito yung katawan. Ibig sabihin, dapat naka-attach siya dito. Pag hindi ka nakakatag sa katawan, ibig sabihin, hindi ka kasama si Kristo. We cannot give glory to Him kung tayo ay apart from His body. Kaya hindi mo naman, kahit gumawa ka ng maraming bagay, na sa pagkakakala mo, pinararawan mo ang Diyos, hindi mo naman pala ng Diyos, kung hindi ka nakakatag sa katawan ni Kristo. Intindihan natin? Pastor, ang tanong dito, paano ko i-attach yung sarili ko sa katawan ni Kristo? Submit to the authority of the church. Kailangan magpasakot tayo. Kailangan magpasailalim tayo sa authority ng iglesia ng ating Panginoon Hesus Kristo. Now, ang sabi ko ng Ephesians chapter 3, verse 21, sa kanya nawa ang kalwalatian sa pamamagitan ng iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saming lahi magpakailangan. Amen. So, paano na tayo makakapagbigay sa kanyang kalwalatian? Ang sabi dito, sa kanya nawa ang kalwalatian sa pamamagitan ng iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saming lahi magpakailangan. So, sa madaling salita, no one here lalabas dito sa bagay na ito. Lahat tayo nakapasakot tayo into the glory of God. Hindi tayo nagawa. Amen? Hindi tayo nagawa sa sarili lamang pamamarangan, kundi kailangan we must submit all the things that we do for the glory of God. Amen. Lagi po natin tandaan po yun, no? Ano ba po yung church? The church is the bride of Christ. Pag sinabi bride of Christ, pagdating ng tayo na mga niligtas na Panginoon, ikakasal po tayo kay Kristo. Pastor, kahit na yung lalaki. Baka mamaya ang ganun sabihin nyo, no? Ang sinisimbolo po niya, ibig sabihin no, tayo'y makikipag-isa ng ganap kay Hesus Kristo pagdating ng araw. Ay nakikinig pa po ba tayo? Salamat po sa Panginoon, dalangin ko sa Panginoon, kumasip po sa iyo, Espiritu ng ating Panginoon para na sa ganon, mapukusan mo ito mga bagay nito. Kasi kung hindi po natin mapukusan to, gusto ko malaman na sayang ang lahat ng pinag-aaralan po natin. Okay? The church is the bride of Christ. Lahat tayo. Pagdating mo sa Kristo, pagdating doon, alam mo, the big event na mangyayari. The big event na mangyayari pagdating ng araw, pagharap natin doon, tayo po lahat ay ikakasal kay Kristo. Bilang kanyang magiging kaisa. Amen. Sabi ko ng Ephesians chapter 33, verse 32, paano po magito? Kaya dito na naman po, ginagawa po natin ito. Bisa na, pakinggan po mabuti ito, mga kapatid sa Panginoon. Sa kanyang lalaki, ang ulo ng kanyang katawag ng asawa, tulad ni Kristo na siya ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, kayo din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lutusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na dahil ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Tuloy po natin. Upang ang alam ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Wala na namang buwis ni kulugod-man, bagay at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. 39. Walang taong mananalahi sa sarili niya katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Kaya lang sinasabi ng kasulatan dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Mayroon dito malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. So, ang ibig sabihin dito, minsan pinakakailangan po natin ito into our physical body. Minsan sinasabi nila, kung babae, magpasakop sa lalaki, yes, tama po yun. Pero ang tinutukoy po ni Jesus dito, kung papaano siya bilang head of the church, bilang ulo ng iglesia, na nakasakop po lahat tayo sa kanya. Amen? And without that, kung hindi po tayo magsasabit po talaga into the head, ay walang sense lahat ang ginagawa po natin.
At gusto ko po na malaman po ninyo, tayo ng lahat ay talagang sumusunod lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At wala po tayo dapat na ituturo. Kaya ngayon last part dito, ano sabi po dito? Dahil na sinasabi ng kasulatan, verse 31, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ina, at magsasama silang na kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Kaya kung mapapansin po natin, bakit dito? Bakit si Pastor inaagaw tayo sa ating mga magulang? Bakit sinasabi dito, iwanan natin ang ating mga magulang, maglingkod tayo sa Panginoon? Better understand these things. Dahil tayo ay ikakasal kay Kristo pagdating ng araw. Kaya nga, wala sino na mga mapagin sa atin sa pagdilingkod natin sa Panginoon. Not your parents, not your husband, not anybody in your family. Hindi sila yung mga mapigil po dito. Dahil pagdating ng araw, iba katulad mo ng isang lalaking ikakasal, ng babaeng ikakasal, alam mo nila, pagdating sila ng isang pamilya. Alam mo na, kung kapag isa nanay at tatay mo, mahiya ka naman. Bubunod kayo at magsasama kayo, bibigay kayo ng sariling pamilya. Kaya nga anong dapat na gawin po ninyo dito? Sa pakikipag-isahin sa Panginoon sa Kristo, hindi na pwedeng ang mga magmulay natin na magpapasya, ang lolo natin na magpapasya, ang kapatid natin magpapasya, kundi tayo mismo, bilang pagdating ng araw na ikakasal kay Kristo, tayo mismo ang magpapasya na sumama kay Jesu Kristo. Amen. Lagi ko sa Panginoon, naintindihan niyo po yun. Kaya nga marami po nagsasabi, anak, mag-aaral ka lang muna, saka tayo dyan kay Jesus, mali po yan mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po sa dedication, lagi po namin tinatanong po yan, pagdating ba ng ganap na edad ng iyong anak at tawagin ng Panginoon, hindi mo ba puro siya ipagkakait sa ating Panginoon upang pagbiguan? Sasagot po yung mga magulang, ang sasabihin, hindi po. Mga kapatid sa Panginoon, wala sa ating ang kapasyahan po doon. At hindi po tayo pwedeng lang po doon. Kaya nga, yung mga nagsasabi po na mayroon pa po karapatan ang magulang na pigilan ang kanyang anak sa paglilingkod sa Panginoon, wala po tayong karapatan doon. I tell you that truth. Yun ang katotohanan. Kaya nga, kung tayo po mismo, magiging hadlang po tayo sa ating mga anak, sa ating asawa, o sa ating magulang na gusto maglingkod sa Panginoon, I tell you, hindi ka kalisa kay Kristo. Come on, people of God! Sabi niya, you are church, you are saved. Kaya maintindihan din ang bagay nito. Wala mahalaga sa buhay ng tao, kundi yun ang makita natin sa Jesu Cristo sa buhay. Kaya nga, sabi niya ng Pablo, inakitan ka na rihan ng lahat ng bagay, na mawin ko lamang ang mas higit na mahirap. Ano yun? Makamtam niya si Jesu Cristo na kanyang tagapagligtas. Kaya nakapagod sa Panginoon natin na maunawaan po natin itong bagay nito. Wala kung sino makakapaghadlang po sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Ito kahit na yung mga bagay na ginagawa mo, hindi ka dapat mahadlangan niya. Kung gusto mo pagdating ng araw, ay ikasal ka kay Kristo. Amen? Kaya hindi ko napapansin, ito, sorry po mga may asawa dyan na nasa malayong lugar. Kaya nga po, yung paulit na sinasabi po sa inyo, hindi po maganda po talaga yun. Nagtakat naman ng isang pamilya, kailangan dulo ang pamilya. Naintindihan po natin yun? Pag kinasal kayo, kailangan sa hirap at ginawa magsasama kayo, hindi kayo hiwalay. E kung paano kung magtatrabaho sa ibang bansa, sumama ka. Pero, papaano kung halimbawa nakatugit ang buhay mo sa Panginoon? Yun ang problema. Kaya anong ginagawa? Iniiwan ng nila yung kanilang paglilingkod sa Panginoon dahil doon sa kanilang personal na stand pagdating sa Panginoon. Kaya nga, church build the church. Christ build the church. Si Christ yung natatayo ng iglesia. At dapat na makintindihan natin ito mga bagay nito. Kaya nga, alam niyo po ba, kaya niyo maganda yung asawa niyo nagtatrabaho sa malayo, hindi po maganda yun. Masasanay po tayo, kaya pagdating kay Kristo, malayo din po yung relasyon natin kay Kristo. Kaya hirap na hirap din po tayo na isabit yung buhay natin kay Kristo dahil sa mga bagay niyo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, okay, I tell you the truth. Ang pag-aasawa ay hindi lamang po para sa pera. Kaya kung nag-asawa ka dahil na sa pera, ay dahil hindi pag-aasawa yung hinanap mo. Pagkakapera.
Maliwanag? Eh sa mga naman, nagpakasal ka, tapos, yan, yung mga nasaraan po dyan, pero yung po ang katotohanan dyan, eh bakit ka nag-asawa? Kung maghihiwalay din tayong dalawa. Tapos pag mag-asawa kayo, sa hirap ginagawa, nagsasama kayo. Eh, ang bago o wala, may pera o wala, magsasama yung dalawa. Eh, paano kami matunyahan? Eh, di umasa mo kay Kristo. Sabi ni Kristo, sa kanya, lahat ng bagay sa buhay natin. Eh, kaya kung hindi na talaga kumikilala kay Kristo, hindi na talaga magaganap yun. Kaya mga pansinin niyo, mga kapatid sa Panginoon, saan po ba kayo nakakita, pumarap sa dambana ng Diyos na ipagsimbahan siya, sabi, ikaw ba, lalaki, magpapasak ka sa babae, ikaw ba, mamahalin mo ang iyong kasama ng lalaki, magsasama pa kayo sa hirap at ginawa? O, tingin po kayo dito, kasi yung mga may mga asawa na wala eh. Kaya ayaw tumingin eh. Mahala kayo, masaktan kayo, pero ikaw ang katotohanan eh. O. Ngayon, kinasal na kayo ngayon, sabi niya, sa hirap at ginawa, sabi niya kayo ng kalusunan. Magsasama kayo, kahit walang pera, magsasama kayo, pero pagkatapos ng hangin mo, kailangan magtrabaho na tayo. O hindi kita na asawa yung ginawa mo, ano na pera? Amen? Kapatid sa Panginoon, kung hindi ka ready na mag-asawa, at tapos nito, papahiwalayin mo lang yung asawa mo para magtrabaho kumita ng pera, huwag ka na mag-asawa. Sabihin mo na lang doon sa asawa mo, sige, huwag na muna tayo magpakasal, magtrabaho ka sa malayo, bahala ka, padalhan ko na lang ako ng pera. Para hindi tayo magkasala sa Diyos. Kasi hindi mo talaga pwede yung mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga maraming broken family. Kasi yung mga dalawang set-up, kaya nga kahit na po yung mga kalabagaihan po ngayon, ang ginagawa, trabaho na ng trabaho. Dati hindi mo po talaga eh. Lalaki naman nagtatrabaho. Pero kung mapapansin po ninyo, pagkalabas ng trabaho, uwi agad ng bahay. Kaya kung yung makikita ko, dahil wala sila nagtatrabaho ngayon, kaya hindi na sila makita sa bahay po nila. Pagdating po ng babae, wala yung lalaki. Pagdating po ng lalaki, wala yung babae, nasa trabaho. Kaya kung mangyayari ngayon, pagdating ng araw, hindi na sila mag-asawa, may nakita ng iba. O, ngayon, magsisisiyahan kayo, ay bakit kasi pagiging ka sa iba? Bakit hindi pinagin sa iba? Hindi naman kayo nakikita. That was the reason. Oh. Natagal mo hindi. Naku, may mga tinatamaan. Pasensya na po kayo. Yan ang kasalanan po natin kung bakit nagkakaroon. Ngayon, magagaling ka sa asawa, bakit ka tumingin sa iba? Hindi mo na makita. Ang dami mo eh. Sabi mo na sa tignan ko na lang, pera, yan. Naiintindihan po natin. Dalangin ko sa Panginoon na wala makapag-iwalay po sa atin sa Panginoon. Wala makakapigil po sa atin. Dahil tayo po, pagdating ng araw, we become a bride to Christ Jesus. Kaya nga po, ngayon pa naman, humihiwalay ka na kay Kristo dahil sa trabaho mo, humihiwalay ka kay Kristo dahil sa pag-aaral mo, humihiwalay ka kay Kristo dahil sa pamilya mo, kay kayo, paano mag ikakasal kay Kristo? Ha? Come on! Wala ka rin yung mga natin. Kung hindi po gano'n talaga ang aral, ay pwede ba ang kayo? Pero hindi po ang talaga talaga ito. Gusto mo talaga, yung natin sasama-sama sa iisang katawan, para sa gano'n, tayo po mismo, kilala natin si Kristo, kilala tayo ni Kristo, para pa ngayon, humarap ka natin kay Kristo, tayo po tatanggain niya bilang bride to Him. Amen. What is church? The church is built out of Kristo. Ang isang tao talaga na manunala kay Kristo, o magkat kay Kristo, ay mayroon tayo kay Kristo mismo. Siya yung buhay na bato ng ating panunulan, ng ating tagapagsanggaran, ng ating kaligtasan. 1 Peter chapter 2 verse 5. Tulad ng mga batang buhay, maging bahagi tayo. Maging bahagi kayo ng isang temple na spiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos na mga handog ng spiritual na kanulububod sa Kanya sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Ano yung punto? Mag-alay kayo sa Diyos na mga handog ng spiritual. Ano yung punto? Patingin po kayo dito, hindi naman kayo nakatingin. Pag minsan, pag tinatamaan na, ayaw na makinig. Bakit po kaya ganun tayo? Samantalang dapat po talaga yung words of God talaga ay tumatama sa akin yan. Because we belong to Christ Jesus. At alam mo, kapag hindi ka tinatamaan ng salita ng Diyos,
Ibig sabihin yan, hindi ka talaga kay Kristo. Kaya nga walang pakialam, nakita niyo yung mga sinishare niyo sa labas. They are unbelief. Kaya nakikita niyo ba na-encourage mo sila? Hindi. Unless na makinig po sila. Unless na tanggapin po nila yung salita ng Diyos. Kaya kung kayo magtataka kung bakit marami po nang reject. Kasi sa church mismo, maraming reject. Naintindihan po natin? Kaya nga sabi po dito, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalulubulot sa Kanya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Pero minsan, iniiwasan po natin na makagawa sa Panginoon. Yun po yung pinakamahalaga doon. Tulad po ni Peter, alam niyo po, kaya nga po si Peter ay hindi lang ng ating Panginoon. Kasi nga po, kaya po Pedro ang ipinangalan sa Kanya. Kasi alam niyo po ba na alam ni Jesus na sure, pagdating ng araw, tinawag niya ito si Simon. Siya po yung tatawagin Simon Pedro at itaayo sa ibabaw ni Kristo. Kaya nga tayo po dapat, kaya tayo tinawag na Christian, by the name, Christian. Bakit? Kailangan po tayo makitayo kay Kristo. Amen. Bakit? Peter was a stone, Christ na lang. We are a stone and Christ is the rock. So, ibig sabihin po, wala po dito na hindi dapat na mahiwalay kay Kristo. Stones speak the individuality of the believers. Iba-iba ang hugis ng bato. Iba-iba yung kanyang anyo. Iba-iba yung kanyang texture. Kaya nga tayo na mismo, iba-iba tayo, pero pinagkakisa tayo kay Kristo. No Kristo ang exactly alike. Kaya kung titignan mo yung kanila, hindi na mapungayan. Pero Christian ka rin. Amen? Hindi mo kapayan, pero wala pagkaya kami ni Kristo. Kaya nga iba-iba tayo, pero iisa dapat ang ating espiritu. Espiritu ng ating Panginoon Hesus Kristo. Each believer is unique. Lahat po tayo, mayroon tayo iba't-ibang ginagawa pagdating sa ating Panginoon. May iba't-iba tayong pagkain at mayroon tayong iba't-ibang panawagan, pero iisa lang dapat ang ating pinananampalatayaan. Kaya iba po si Hesus Kristo. Amen. Now, how secure is the church? Gaano mo ba na talagang kasigurado itong church na ito? Okay, tingnan po natin. Sabi po dito, the gate of hell shall not prevail against it. So, ibig sabihin nito, hindi tayo mapapakailangan ng paaway. Ay, mo nga yan, nakati mo, napakialaman ka na ba? If you are being deceived many times, I tell you, and you not stay anymore to that, I tell you, ibig sabihin niya, napakialaman ka na. Pero if you stick with Christ Jesus, nananatili ka sa Panginoon, tinatayuan mo kami ng Panginoon at ginagawa mo kami ang mga bagay na pinagagawa sa ng Panginoon, ibig sabihin niya, until now, hindi pa rin nagtatayo sa iyo, yung tinatawag na gate of hell. What is meant by the gates of hell? Ano po ang ibig sabihin? Okay, paliwanag po natin. Ang ibig sabihin po niya, ito sa particular figure of speech. Kung parang isang salita naman po na parang sinasambit, ano po. The elder of the city, sabi dito, sat at the gate. Bakit po ba sinabi po ito? Kasi alam niyo po, doon sa dito ng bayan, binabatayan po talaga yan. Para wala po basta-basta makapasok yan. And we don't know who is entering the gate of all of that city. Alam niyo po nga, kung may stranger, hindi nyo basta-basta pinapapasok yan. Kaya dapat na malaman po natin, if you are known to Christ Jesus, malang nakapapasok. Pero, if it is belong to the gate of hell, hindi mo nakapasok inyo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, meron churches today na masok na po eh. Alam niyo kung bakit? Because tayo na mismo as a believer of Christ, napapalaking tayo sa maaway. Pero mag-level na tayo ko ang magaling ng tao. If you are being saved by Christ Jesus, hindi mo dapat i-entertain yung mga bulong sa iyo na away para ikaw mismo invite back into the church, into the body of Christ. Kaya sa Panginoon, dapat unawain niyo po mabuti po ito. Kaya ako pinadala dito para maging kaisa ka. Hindi para ikaw mismo magamit ka ng away. Kaya make sure na hindi po tayo kalaban ng church po natin. Tanungin mo ngayon katabi mo, kalaban ka ba ng church? Kalaban ka ba ng church? Ganito na lang ang tanungin mo sa kanya para maintindihan niya. Galit ka ba sa akin? Galit ka ba sa akin? Asal ka ba sa akin? Asal ka ba sa akin? Yan. Ngayon, pagkakaroon po ang kalagayan natin, ibig sabihin niya, the gate of hell entering. Nakapasok na.
Kapag meron ang halimbawa, kinaiinisan dito sa church na ito, meron ka parang kinaasaran, and you are not one with them, I tell you, the gate of hell already. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, tingnan po natin mabuti. Kaya nga kailangan lahat tayo nagkakaisa kay Kristo. Wala po ang church na hindi nagkakaisa. Because as a church, tayo po'y pinili ng iisa naman. Si Kristo ang pumili sa atin. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, hindi po dapat tayo nagtatalo-talo. Kaya nga sabi ng Biblia, wala dapat pagkakabaha-bahagi, wala paglalaban-laban, wala pagkakagalit-galit sa kanyang iglesia. Kaya mga kapatid sa Panginoon, unawain po natin ito mga bagay na ito. Kaya makapansin po natin, this gate, the city of gate, kailangan po dito was being secured by our Savior, by Jesus. Ano po mismo, kailangan po tayo ay nagpupublihan tayo, ang tawag dito, yung tayo po ay parang nakapalibutan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga kapag ang ibang bubulog sa inyo, hindi mo maasal ka dyan. Mainis ka dyan. Kaya nga sabi nga po natin, di ba yung sinare natin, palayasin ang sulsul. Di ba? Kaya nga nung inaaral ko po ito, napanood ko po yun, ito pala yun, yung mga sulsul pala talaga ang panggulo talaga sa church. Yung mga sinabi mo, alam mo, sabi ganito, ganyan-ganyan ka daw. Alam mo ba na ikaw yung ganito, sinasabi nila, ganyan-ganyan ka daw. Yun yung mga, yun yung mga pumapasok na galing sa gate of hell. Amen? Ang sabi ko dito, ito pong the city of the gate of city, armies were sent to battle from the gate. Kaya nga makikita ko yan, pagka meron ng mga kalaban na makita mo, may hilera na po sila. Pinipuhin dito para hindi po kayo makasok ng kaaway. Alam niyo po yung mga hindi nakikinig sa church, yan po yung madali po talagang nagagamit ng kaaway eh. Kaya nga, makinig po palagi kayo, huwag kayong matutulog, huwag kayong kukurap, steady lang sa pakikinig, walang gagalaw. Amen? Amen? Yung mga nawawala yung isipan niya sa focus sa pag-aaral, alam niyo, yan po yung madalas na ginagamit talaga ng kaaway. Tingin po, yung the city gate, yan po yung, kung pag may alam na po sila dumarating na kaaway, yung mga sundalo po nila, pinapahilera na po dyan. Harangan na po kagabi na yan. At alam niyo po ba yun? As a church to Christ Jesus, pag may nakapangin na sa ating kaaway, hindi niyo po ba alam, all the armies angel of God, nakapalibot na sa atin. Lahat ng mga sandatahan ng langit, nakapalibot na po sa atin yan. Kaya na, who can enter to us to attack us as a church? Wala. Kaya na kapag halimbawa, ikaw ang atake ka ng kaaway, ibig sabihin niya, hindi ka nakatatag kay Kristo. Naintindihan po natin? Yan po yung ibig sabihin ng gates of hell. Ano pa sabi dito? The gates of hell symbolize sending the forces of evil. Kaya nga kapag ang ino, halimbawa, hindi ka naging ka isa sa church, hindi ka naging ka isa sa mga pananampalataya, ibig sabihin, ikaw yung nakakala. Wow, nakatakot yun. Kung tayo po yung ginagamit ng kaaway. This evil forces sent against the church, laban. Come on. Intindihin niyo po mabuti ito. Kaya wala po dapat sa atin dito ang laban. Amen? Kaya dapat lahat po tayo dito, dapat kaisa po tayo. Kahit na halimbawa, let's say, sabihin po natin, this way or this lesson is against your will or against you, and then you must accept this fully. Bukan sa mga po dahil alam po natin na mayroon tayo kayo isa kay Kristo, dapat po tayo tulungan ni Kristo. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, pag bilagin na yung susunod ng kaaway, ano mangyayari? Tayo po yung kumagita ng evil forces set against the church. Kaya tayo na po mismo yung ginagawa ng kaaway para maging kanya, para bagain niya mga bagay sa kanyang iglesia. Amen? Kaya ako natin, dapat tayo po'y namamantayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 6, verse 12. Tingnan niyo po mabuti po ito, ha? Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga nagkapangyarihan, sa mga nagpamahala ng kalihimang umiiras sa libutan ito, sa mga hugyan espiritual ng kasamaan sa iyong papalit.
Kaya nga, nilagbigayin mo eh. Ano ba yung ginagawa mo natin? Ito po, i-expose na po sa atin to, sa Christian. Because we believers of Christ Jesus, we already know this. Bakit po tayo napakinggan natin? Ano ba po yung mga gawin natin? Hindi tao, kundi mga pinuno, mga makapalimay na pangyarihan sa mga tagapamahala ng kadiliman at ikilaw sa libunan, sa mga herdeng espiritual na kasamaan sa himpapawid. So, ibig sabihin, if we are one with them, hindi tayo with Christ. Obviously, kung halimbawa, ang pangay ko dito sa church nito, ipaglaban ka ng paglaway, sa kapwa ng mananampalataya, ang paglaban ka ng paglaway, ang insunod sa iya iglesia, sa church na sinaka sa paglaban, ibig sabihin niya, kaisa kang pagbubuhay ito. Hindi ka kaisa ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya nga, avoid fighting. Ulitin ko sa inyo, no Christian fighting. Wala ko mga Kristiyano na ayaw-ayaw. Wala Kristiyano na tamani-tamani. Wala Kristiyano na tamani. Supposed to be, sila lamang po ito. Sila yung naayaw natin at hindi tayo kaisa nito. Ay, hindi nyo? Hindi tayo ang hubungan kasamahan. Hindi tayo kaisa ng mga tagapamahala ng kadiliman. Hindi tayo ang kaisa sa liwanag ng Kristo at kabilang sa mga naligtas. Amen. Inalaman mo iingatan ng pastor ninyo. Huwag mo iingatan yung mga kamagdadawa ninyo. Huwag kayong magagalit sa kanila at huwag kayong bubulong higit sa lahat kapag pinatamaan kayo. Sapagkat yung mga tao na yun, sila po yung nakikipag-isa dito. Amen? Dito lang po Christ Jesus, and we must know this. Alam natin niya, kahit masakit sa kalooban natin, tagapin natin yan because we know and we accept the truth. Alam natin kung paano tanggalin ang katotohanan po talaga. Jesus foresaw the attacks of the enemy upon the church. Nakita na po, nahulang anak po ni Jesus po yan, paano po na. Through the martyrs of the first century, ito po mga martyr na ito. Alam po, inaatakihin po talaga lahat ng mga nag-alay at nag-aalam na buhay para kay Kristo. Kaya pala nakutatakan. Kung bakit inaatake ka ng mga tao, hindi mananampalataya. Ngayon ang problema dito, bakit ganito? Bakit ako umaatake sa iyo, mananampalataya? There's something wrong, pagka gano'n. Ibig sabihin, it's either yung umaatake sa iyo o ikaw ang kaisa doon sa mga hukbong na yun. Kaya ang mga kapatid sa Panginoon, pag tayo umaatake sa iyo, sabihin mo, huwag tayo mag-atakihan. Baka tayo atakihin parehas. Amen? Kasi kung ikaw ang atake niya, at ikaw ang atake sa kanya, ibig sabihin, hindi tayo mag-isa kay Kristo. Because we are one with Christ Jesus. Kabilang tayo sa Espiritu ni Kristo, and we never fight back to each other. Amen? Kung sabihin mo sa katabi mo, huwag na tayo mag-aaway. Sabihin mo sa kanya, ayaw pa kamaan kita. Basta katotohanan. Amen? Nakakaintindihan tayo. Kasi naihulan po ito sa mga martyrs po ng mga nauna po panahon. Persecution through the century. At alam din po natin, na tayo po yung aabutin po talaga ng mga persecution, ng pag-uusip. Pero ano po sa akin po ni Jesus ito? But the church will stand until Jesus comes. Amen? Mananatilig na dyan. Hindi ka matitulad na, hindi ka. Ayoko na dun sa church na yun. Ako na lang palagi pinatatamaan. Ayoko na doon sa church na yun, pinagtutulungan nila ako. Ayoko na doon sa church na yun, ako na lang palagi wala doon, kasi ako na lang palagi yung inuutosan nila, minamaliit nila. Ako na lang palagi, ayoko na doon sa church na yun. Kasi yung church na yun, kala ko kung sino-sino maghihiyaman, bakit mahirap lang ako. Alam niyo, kapatid sa Panginoon, tanggalin mo yung sulsol. Hindi magiging gano'n ang isipan mo. Ilagay mo si Kristo, tanggalin mo yung susod, makikita mo, magiging maayos yung pagiging Kristiyano. Makikita mo yung kabutihan ng bawat isa. Kasi alam niyo po, baliktad po kasi tayo eh. Ang nakikita natin kabutihan, yung inaayunan tayo. Pero yung mga nagtutulit sa atin, yun ang nakikita natin kasamaan. Kaya nga sinabi po sa apat ng Isaiah, yung mga bagay na mali, ginagawa nilang tama. Now, ang tanong po dito mga kapatid sa Panginoon, are you still stand with Christ Jesus? Na kahit anong mangyari sa iyo, na kahit na anong kaharapin mo, tatayo ka pa rin ba sa Kanya? Minsan sinasabi mo, into your prayer, Lord, nananatili ako sa iyo.
Lord, kahit nasasaktan ako, mananatili ako sa iyo. Gawin mo yung kapatid. Kung nasa pinagdabi mo yun, ibig sabihin, pinapadaan ka na doon ng Lord. Kapag halimbawa, sinabi mo sa Panginoon isang araw, habang ikaw ang nag-iisa, nasa pananahimik ka, sinabi mo sa Lord, Lord, bakit ganun sila doon? Laging ako na lang yung para pinagkakaisa nila. Kapag sa Panginoon, ibig sabihin yan, dinadaan ka na ng Panginoon sa mga bagay na yun para mapagtagumpayan mo yun. Dahil ang gusto ng Panginoon, matest kung gaano talaga katibay yung stand mo kapag sa Lord. No one should pass this persecution. Hindi po kung sino man sa atin na sa Christian na hindi dadaan sa mga pag-uusig, sa mga paglalait, sa mga pamamaya. Gusto ko na malaman po ninyo, every problems that you have right now is the test of God to you, how you stand with Him. Kung paano natatayo. Iniwalayan ka ng asawa mo, iniwanan ka ng lahat ng pamilya mo, ibinakwil ka ng lahat-lahat, still stand with Christ Jesus o kagbibigyan. Sapagkat ang Diyos na ito ang tumawag sa iyo, nagtatag sa iyo, at alam mo na pagdating ng araw, si Kristo yung tatanggap sa atin sa buhay na walang hanggan. The questions to you right now, are you a part of this church? Pati ka ba ng iglesia ng ating Panginoon? Have you received Christ as your Savior? Tinignan mo ba talaga siya? O meron ka ibang tinatawag sa buhay mo na tagapagligtas? Kaya nga, if you focus your life into Christ Jesus, only Christ Jesus should save you. Wala nang iba. Pero kung hindi si Jesus yung pinagpagay sa mga temple, is not your Savior. Is not hindi siya maging yung Savior mo. Kapag ang tawag, nakapangos ka sa mga isang iba na ito, is not Jesus is not your Savior. Kasi kung talaga siya yung Savior, nakikipag-isa ka na sa Kanya. Sa kahit na anong panahon, sa kahit na anong magkakao, si Jesus pa rin nagbibigay mo sa buhay mo. And you never leave Jesus or forsake Jesus in your life. Because He's the one who calling us to be saved. Siya yung tumawag sa atin. Are you building your life in Him? Ikaw, tinatatag mo na ba yung buhay mo kay Kristo? O sa iba pa rin tayo nakatatag? O sa kasamaan pa rin? O sa kadiliman pa rin? O sa kasalanan pa rin tayo nakatatag? Until now, mga kapatid sa Panginoon, try to choose to build your life in Him. Are you doing your life in the church? Ginagawa mo na ito, sinusuportahan mo na ito, binabaka mo na yung gawin mo ito. Ipinapagulong mo na ito, gawin mo na ito, pinagalaman mo na ang gawin mo ito. O isa ka na sa gawin mo na ito, o isa ka na sa gawin dito. Kapatid sa Panginoon, pag-isipan mo mabuti. If you still have the Spirit of our Savior, dapat ka isa ka pa rin dito. Dapat mahal mo pa rin ang church na ito. Dapat iniibigay sa inyo, suportahan mo rin lahat ng mission ng church na ito. If you are still belong to Christ Jesus, do you stand against the forces of evil? Ikaw ba ay isa na lumalaban at bumabangga doon sa mga nagwawasak ng church na ito o sa kabilang sa kanila na nagwawasak ng church na ito? Kapatid sa Panginoon, ang church ay itinayo ng Panginoon para sa mga taong iniligtas niya. Kaya if you love your soul, sabi nga po kanina, walang umiibig sa kanyang sarili na hindi umiibig sa kanyang asawa. Kapatid sa Panginoon, if you are being buried to Christ Jesus, kung paano mo iniibig yung sarili mo, ganun din ang pag-ibig mo sa iglesia. Kung paano mo iniingatan yung sarili mo, ganun mo yung iniingatan ng iglesia. Kung paano mo minamahal, pinapakain, binibinisan, pinapaganda yung iyong sariling katawan, ganun din dapat ang ginagawa mo sa iglesia. They live for the glory of God. Kapatid sa Panginoon, huwag ang simba ng simba. Ang kailangan po natin, makuha natin talaga yung essence, why we are here. Kung ano po ba talaga ang totoong kahulugan kung bakit nandito. And we better know that you are church at hinira ka ng Panginoon para itatag yung iyong kaligtasan kay Kristo Jesus at huwag ka matitinan. Sapagkat susubugin talaga yung ating pundasyon. Susubugin kung ano yung talagang stand mo sa Lord at huwag ka matitinag sapagkat ang katotohanan tayong lahat ay tinawag para kay Kristo at hindi para sa away.
Sino ang mabuti sa oras nito? Isipin ko, if I will fight back against the church, who am I? Sino ko? Kung ako lumalaban sa mga bagay-bagay sa iglesia ng Panginoon, sino ko? Ako ba'y kay Kristo o ako ba'y kabilang ng mga sandatahan na kadiliman na umaatake laban sa mga naligtas? Kapatid sa Panginoon, tayo po lahat, pag-isipan po natin ito. Hindi ka rin mga Christian. Kung totoo ka mga Kristiyano talaga, dapat kaisa ka. Tinatapon po ang church na ito. Marami pong mga Kristiyano po ngayon, tinitiis na nila ang church. Tinitiis na nila ang binuong iglesia ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I will build my church. Ako ang magtatatag ng iglesia. Ako ang magtatatag sa inyo. Kanina ang tinatag ang iglesia kay Kristo. At gusto ko malaman sa oras nito, ikaw ay kay Kristo. Do not entertain the words of the devil in your ears. Huwag mo papakinggan yan kahit nasasaktan ka, kahit nagtutulit ka. Pakinggan mo pa rin yung magandang bagay na gusto gawin sa inyo ng Panginoon. Bilang hiniram niya, sapagat darating ang araw, ihaharap tayo sa ating Panginoon sa Kristo na walang kapintasan. Kaya na ginagawa ng bagay niyo, kaya ka tinutulit. Kaya na sinasabi sa mga katahanan, kaya na kinukulit, dinidisiplina, sa magpapalalim ng araw, gusto ng Panginoon, ihaharap tayo sa Panginoon na walang kapintasan. And remember, accept this truth. Sa mga tarap na tayo pinapilihan ng Panginoon tayo, pinakandal niya sa atin lahat ng kapintasan, lahat ng bakit ng kasalanan. Dahil sa nagating ng Panginoon, kailangan maabutan na tayo malinis, maabutan tayo banal, maabutan tayo kawalis na ng aming Panginoon sa Kristo. And we need to listen to the word of the Spirit of God our mouth. Pakinggan mo siya ngayon. Alam ko, na may sinasabi siya sa iyo. Alam ko, sa oras dito lahat, nagbibig ang Panginoon sa iyo. Anak, you better choose the choice. Sabi po ng Lord, na pahito ang liwanag, subalit mas inibig pa rin na mamuhay sa kadiliman. Kapatid ikaw, sa oras dito, bilang dinalaman ng Panginoon dito sa lugar ng ito, hindi mo ba alam na niligtas ka na ng Diyos? So, ibig sabihin na that there was a great chances we had. Kung meron ka bang kasalanan ngayon, hindi ba napakalaking chance doon? Na isa na lang bagay ang gagawin mo, pag-uwi ng kasalanan, at agawin ang katotohanan ng pagdiligtas sa iyo ng Panginoon sa Kristo, and you will be saved. Tayuan mo si Kristo sa buhay mo. This is how we start with God. Kung hindi ka na kahit bawa, pinapamahan ka sa church mo. Ayaw mo na, hindi ka na isa. Minamagan ka na. Kaya ang term of the truth, kaya ginagawa sa iyo, and one that is allowed to know, Lord Jesus, dahil gusto niya na pag-ipatatag ng pag-ibig. Basta itinayo ka na sa malaking bato at kaligtasan. Ang ibig sabihin mo, itadaan ka na ngayon sa test. How you strong, how you pray, how you courage, how you stand firmly to Christ Jesus. Kapag nakatayo ka ng Kristo, hindi ka pwedeng hindi ka tamahan ng paglo, hindi ka pwedeng hindi tamahan ng pagsuko, hindi ka pwedeng hindi tamahan ng bulog ng kaaway. Because the test will come into every sin. Ayun lahat, ligtas na ng Panginoon. Kaya nga sinusunod ka na hindi mo napapasin, bakit natin binabag tayo? Darama mo, binabag tayo pag-aaral na yung pamilya mo, binabag yung mga bagay na dahilan mo. Because God will test you as a church. Kasi He's the one who will us, si Jesus. At gusto ko po na malaman po ninyo, pinatest namin ni Jesus kung ikaw ba talaga, itinayo na sa Kanya. Amen. Ayaw ko na ako sa Diyos sa Panginoon. The special Christ in Christ Jesus. Wala kagimilan. Masarap ako ng Yesu Cristo. Alam ko na marami ka na pinagdaan sa iyong pagkakilala at pagkakilala sa Panginoon. Alam ko na marami ka na pinagdaan. Pero ang
Sa mga ito, hindi pa, kulang pa. Hanggang hindi ka nakakapanatili, and still, you have not sure with your decision, which is right, at kamay na daraan sa mga pagsulong ninyo. Para subukin ng Panginoon, kung hindi kayo makakawin. Come pray. You have the answer. Alam mo, ano yung sagot ko sa kakainin ko? And from this moment, that this is the life of the reveal. Dapat ito mismo. And I know, balik sa Panginoon, na hindi ka magpapilitan sa ating Panginoon. Sabihin mo sa kanya, Lord, pag hindi mo na kaya, pagkatapin mo, bigyan mo ko ng lakas. Sabihin mo sa mga kapag na magpapilitan ako. Dahil sa pagkawalan ng kaaway, Lord, pagkasinta ko ng Espiritu ko. Ask the Lord, hindi sa God na tayo nilitaw sa Panginoon. Hindi sa God na tayo nilitaw. Hindi sa God na tayo maghanaan. Hindi sa God na tayo mo ay magana sa Panginoon. Because we are here upon Christ's rock. Makakanta kayo ang pinakakna sa pagdasyon ni Yesu Cristo. Ito ang sinabi ko sila, hindi ka na nakapagawa para iligtas. But still, you must start in the what you're all doing. I got to walk right there. I got to hand myself. It's brilliant. Come on! Come on! Hallelujah! Oh, Jesus, hallelujah! That's the Spirit of the Lord! With the courage! With the strength of God! Hallelujah! Hallelujah! Sa Panginoon ang mahalagang sa atin kaya hindi natin masunod ang Panginoon sa buhay natin. It is all our pride. Yung ating pagmamalaki, ang ating pagmamataas. Kaya nga po isa, alam niyo po, hindi natin maliyo yung sarili natin sa Panginoon. Which is, alam mo na mali yung ginagawa ko. Alam mo na nagkakasala ka sa Panginoon. Alam mo na lumalaban ka sa mga bagay sa Lord. Pero still, hindi mo maliyo yung sarili mo sa Panginoon. Now, mga kapatid sa Panginoon, I show you one thing. For God teaching me to be humble. Kung meron na po ako na nasaktan dito sa church na ito, sa matagal ng panahon, kung meron na po ako na insulto, meron na po ako na nabigyan ng sama ng loob. Kung nagagalit mo po kayo sa church na ito, I show you. Gusto ko po na humingi ng tawad po sa inyo. Because wala pong isa na iniligtas sa Panginoon na hindi ba ko sa Panginoon. And I show you I owe you forgiveness. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko ng pagkakasala sa church na ito. Lahat na nasaktan, lahat na nag-aakala na ako'y laban sa inyo, na ako ay hindi ka isa sa inyong panawagan. Humingi ako ng tawad sa inyo sa harapan ng Panginoon. Patawarin niyo ako. At sa mga nagawa ko ng kasalanan sa church na ito, bilang mga niligtas ng ating Panginoong Jesucristo, humingi po ako ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako. Bilang isang lingkod ng Diyos, nais ko po na maalis sa inyong mga isipan na ako po ay laban sa inyo, na ako po ay kaaway po ninyo. Nais ko na sa oras po na ito, bilang isang hinirang ng Panginoon, bilang isang namumuno sa church na ito, nais ko na ako po mismo ay magpakita po sa inyo na ako po ay nagpapakumbaba sa inyo ang mga harapan. Mingi po ako ng tawad sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo
Kung nasasaktan ko man kayo at inaakala nyo na every time na share ako ng words of God, ay pinapatamaan ko kayo, patawarin niyo po ako lahat. Sa mga nasasaktan, patawarin niyo po ako. Labis po ako na nasasaktan kapag kayo'y nasasaktan. Patawarin niyo po ako lahat. Kayong mga nagagalit kapag meron ako nababanggit na laban sa inyo, patawarin niyo po ako. Nais ko lamang po na ituro sa inyo kung ano yung mga bagay na nais na gawin sa inyo ng Panginoon. And believe that wala kaming hangad na masama sa inyo, kundi ang nais namin manatili kayo sa Panginoon, mapatatag ang inyong pananampalataya at makapanatili kayo ng ligtas sa kamay ng ating Panginoon Jesucristo. Once again, sa lahat po ng kapatiran, humihingi po ako ng tawad sa inyo, patawarin niyo po ako. Sa oras po na ito, sino po ba dito yung nasaktan na sa church na ito every time na nakikinig ng preaching? Come on, tell me. Gusto ko po na humingi ng tawad po sa inyo. Hindi po ako nagpapahayag ng salita ng Diyos para lamang po saktan ko po yung mga damdamin ninyo. Sapagkat ang kamahayagan po ng Diyos ang nais ko po na maipaabot po sa inyo. Kung nalalaman nyo lamang po na kahit na ako po inaabot ng Panginoon sa mga bagay na pagkakamali ko, hindi lang po kayo. Kung nasasaktan kayo dahil sa preaching, ako kaya, bilang isang taong katulad ninyo, hindi kaya ako nasasaktan. Kaya lang, kung isa na nyo po, hindi nyo lamang po naiintindihan dahil ang hangad ng isang pastor, yung mapanatili kayo sa presensya ng Panginoon at matuto kayo para sa Panginoon. Sa oras po na ito, inuulit ko po sa inyo, sa lahat ng mga nagawang ko ng pagkakamali, tawarin niyo po ako. Humingi po ako ng tawad sa inyo. Ay wala na yung manalangin sa Panginoon. Ang maraming Diyos, napakabuti mo, Panginoon, sapagkat patuloy mo, Panginoon, ay binubuhos sa amin, Panginoon, ang mababang loob mo, Lord, bilang iyong nasasakupan, Panginoon. Ipinapadama mo sa amin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na tapat, magpakailanman sa amin, Lord. Hindi mo kami hinayaan, Panginoon, sa aming mga kamalian. Itinuwid mo kami, Panginoon, sa kung saan pamanalan na nagmumula sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Bukas po ang aming mga puso na tanggapin ang mga bagay nito, Lord. At bilang isa sa tinawag mo sa iglesia nito, Lord, Panginoon, tatayo pa rin kami, Panginoon, at hindi kami matitinag, Panginoon, ano man yung mga bulong ng kaaway, O God. Still, Lord, ikaw pa rin yung Diyos na aming tatayuan, sapagkat ikaw yung bato ng kaligtasan, ikaw yung Diyos na aming tagapagligtas. Lord, you are the rock of our foundation, Lord, at mananatili kami nakatayo sa iyo, Panginoon. Salamat po sa katatagan ng ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa Espiritu mo, Panginoon Jesus, na naglalagay sa amin ng lakas, Panginoon, upang makapanatili kami sa iyo, God. Lord, we promise you, Lord, na patuloy namin, Panginoon, na itataguyod ang templo na ito, Lord. Patuloy namin, Panginoon, na susuportahan, O God. Lord, laban sa kami ng kaaway, O God. Patuloy kami, Panginoon, na magkakaisa, Panginoon. At ikaw yung aming itataas, patuloy, Panginoon, upang mahayag ka ng todo, Panginoon, sapagkat iyon na nagagatinan mo, hangad namin, Panginoon, sa church sa ito, God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na kasihin mo kami ng Espiritu mo, Panginoon, upang magawa namin ang mga bagay nito, Lord. Lord, we stop fighting back, O God. Hindi na po kami lalaban sa iyo, Panginoon. And I promise you, Lord, na ano man yung mga bagay na nagagawa po namin, O God, Lord, ipapaayos na po namin sa iyo, God. Sapagkat ninyo, Lord, malapit ka na talaga dumating, Panginoon. Lord, sabi mo, Panginoon, ang mga masamay lalo magpapakasama, subalit ang mabubuti, lalo magpapakabuti, O Lord. Lord, be one of them, O God. Be one of you, O Lord. Gawin po kami kaisa sa iyo, Panginoon. Huwag mo na tayong kahitulutan, O Lord, na tayong masama, Panginoon. Lord, pagkatilihin mo kami, Panginoon, sa bilang ng mga mabubuti, Panginoon, na nananatili sa iyo, Lord,
na hindi dumadagat sa iyo, Panginoon. We submit all our spirit into you, Lord. Alayahan mo, Panginoon, na huwag mong tatanggalin ang Espiritu mo sa amin, O God. Upang nang sa ganun, Panginoon, ang buhay po namin ay makapanatili sa iyo, God. Lord, panalangin mo po, Panginoon, ang aming pagawaan, O God. Upang anumang kasinungalingan ng kaaway ay laging mahayag sa amin, O God. At hindi ito namin pakinggan ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Pinababalutan ko po sa iyo ang iyong banal na dugo. Ang bawat isa, Panginoon, sa kapatiran, Panginoon, at hayaan mo, Lord, ikaw yung Diyos na patuloy na kahayag sa bawat isa sa amin. Bilang aming panganayayan, ay maging kaisa sa iyo, Panginoon, sa lahat ng gawain, Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa inyo, Lord. We promise you, Lord, to give you glory, O God. No other God with us, O God, kundi ikaw lang ang Panginoon magpakailanman. Hindi ang aming sarili, kundi ikaw, Panginoon, ang magtataas namin palagi, O God. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong malakilaan. Ngayon po, Panginoon, sa iyo po namin hinahayaan ang lahat ng ito, Lord. Sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kapulihan, sa iyo ang kalulatian magpakailanman. Amen and amen. In Jesus' name, hallelujah. God bless you.